Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Naging maaksyon muli sa mataas na kapulungan ng Kongreso nitong Huwebes nang makagitgitan ni Senators Robin Padilla at Pia Cayetano si Interior Secretary John Vic Remulla. At kahit nagkabotohan na para sa bagong chairperson ng Blue Ribbon Committee, itinuloy pa rin ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagdinig kaugnay sa flood control scandal kung saan tumestigo ang 18 umano'y ex-Marines laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Senator Tito Soto, Erwin Tulfo at iba pa. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Dumating sina Senador Robin Padilla at Pia Cayetano upang eskortang papasok ang umano'y 18 ex-Marines na nais nilang isalang bilang testigo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal. Pero sumiklab ang komosyon ng makaharap ng grupo si Interior Secretary Remulla na nasa may entrada. Nasa Senado si Remulla alinsunod sa hiling ng seguridad ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na nahalal sa posisyon nitong Miyerkules ng bagong mayorya. Personally ako humingi ng tulong kay Secretary Remulla para masigurado natin na ang premises ng Senado ay laging protektado at orderly. Hindi malinaw kung tinangkang harangan ni Remulla ang grupo, pero depensa ng kalihim. Palabas na ako eh. This set up, bigla na lang a whole gang na I didn't have any security with me na. Matapos ang komosyon, tuloy ang nakapasok sa Senado ang grupo at umarangkad ang pagdinig. Sa kabila yan ng utos ni Gatchalian na work from home kahit walang miyembro ng sekretariat sa hearing. Present sa pagdinig sina Senators Alan Peter Cayetano, Loren Legarda at Rodante Marcoleta. Kabilang sa idinig din na umano'y ex-Marines sa pagtanggap ng kickback ay mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gate ng isa sa ex-Marines na si Johnny Buduan, naghatid umano sila ng 5 maleta sa Ilocos Norte noong 2022. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof, plate number NFX 8886. At saka binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din. Ang narinig ko po nun sir para kay President Marcos. Hamon na Malacanang. Pakita mo na nila ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. Bukod sa Pangulo, idinawit din si Senador Tito Soto. Nauna kami sa area kasi inadvise na kami ng team leader namin na nag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. Anong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large. Ang large usually ang laman ay 40 to 70 po. so ilan ang dineliver? Mga 40 to 70 po yung... So isang maletang? 5 po, 5. 5 maleta na tig 40? Yes, Your Honor. Yeah. So more or less kailan? Again, Your Honor. More or less kailan? When? Year 2024 po, bago mag... Campaign period? Yes po. Okay. Patotsada ni Cayetano. Bigat sa akin to dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows magpartner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? Idinawit din ang umano'y ex-Marine si Senador Erwin Tulfo na nakatanggap umano ng malay-maletang pera na abot umano na hanggang 150 million pesos. Nakapag-deliver po ko doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 bisis. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Tinawag ito ni Soto na bogus investigation in aid of destabilization. Ayon kay Soto, hindi siya senador noong taong 2022 hanggang 2025, taliwas sa akusasyon ng umano'y ex-Marines. Iginit din ni Tulfo na walang katotohanan ng paratang. Wala naman akong flood control, balik-balik na rin mga tingnan nila yung GAA from 2022 hanggang 25, wala ako. Wala rin ako mga alokabos. Pinag-aaralan na niya ang pagsampa ng kasong perjury laban sa ex-Marines at iba pa. Pinangalanan din ng munay ex-Marines sina dating Speaker Martin Romualdez at ilang mga mambabatas sa sina Laila De Lima, Sandro Marcos, Terry Ridon, Jervil Luistro, Benny Abante, Zia Diong, Joel Chua, Janet Garin at Jose Alvarez.
pati ang mga dating mambabata sa sina Ace Barbers, Dan Fernandez, Arlene Brosas, Raul Manuel, Stella Kimbo at Franz Castro. Kapwa nila pinabulaanan ang paratang ng ex-Marines. Ayon kay Luis Ro, isa itong propaganda para sirain ang kanilang kredibilidad sa gitna ng paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginit naman ni De Lima na kahit kailan ay wala siyang tinatanggap na pera sa flood control. Una nang sinabi ng bagong mayorya na hindi valid ang naturang pagdinig dahil sa Lunes, June 8 pa nakaschedule ang hearing sa ilalim ng bagong Blue Ribbon Committee Chairperson na si Erwin Tulfo. Bago nito, sinabi sa media ni Gatchalian, Walang pagdinig ngayon. No? There's no hearing today. Yan ang announcement ng Blue Ribbon Chair na si Senator Erwin Tulfo. sa Lunes, June 8, itutuloy ni Tulfo ang pagdinig bilang baguan niyang chairperson ng komite sa ilalim ng Solid Block 11+1 kung saan iimbitahan si dating Speaker Romualdez, Ombudsman at NBI. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.